Hindi na maipaliwanag ni Natalie ang kanyang nararamdaman. Parang tuluyan siyang pinagsakluban ng langit. Tinawag siya ni Gareth na Miss Jones. Ngayon pa lang ay sinusubukan na nitong maging formal sa pagtawag sa kanya. Ayaw niya noon. Hindi niya kayang tanggapin. Gareth! Umiling siya parang nanghinang kanyang sistema. Gusto niya lang naman na balikan siya ni Gareth. Gusto lang niyang makuha ang dati ay sa kanya. Bakit ngayon ay pakaramdam niya wala na siyang magagawa at habang buhay nang magiging miserable? That witch? What did she do to my Gareth? Nagtagis ang kanyang bagang. Kilala niya si Gareth. Hindi siya nito matitiis. Pero dahil kay Alexandra, pinagtabuyan na siya nito. Kasalanan ni Alexandra ang lahat ng ito. Determinado si Gareth na putulin na ang kung anumang namamagitan sa kanila. Determinado na itong kalimutan ang nakaraan nila. Naglakad palapit si Christian kay Natalie. Miss Jones, we have to go. Could you walk by yourself? Binalingan niya ng tingin si Christian. Gusto niyang sigawan at murahin to pero pinigilan niyang sarili. Nasa harapan nila si Gareth. Hindi niya yun pwedeng gawin. Bago siya pumunta dito, ibinilin siya ni Hera na maging kalmado at mabait sa harap ni Gareth. At kung isipin niya ng mabuti, hindi kailanman si Gareth naging malupit sa kanya. Hindi siya nito kayang tiisin. Ngayon lamang siya nito pinagtabuyan ng ganito. Dahan-dahan ay humakbang siya palayo kay Gareth at sa mababang boses ay sinabing, I'm sorry Gareth, I just lost control of my emotions. You should rest first. I will think about what you said, but can you give me some time? Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay nag-uumapaw at ang kanyang mukha ay namumutla, na tila hahandusay na lamang siyang bigla sa sahig. Napaiwas ang tingin si Gareth. He couldn't bear to look at her like that. Kaya sa maingat na boses ay nagsalita ang lalaki. You have to go now, Natalie. Nang makita ni Natalie na nahihirapan si Gareth na tingnan niya, tila sumipang kanyang puso dahil sa galak. Tama si Hera. Hindi madali para kay Gareth na pagmalupitan siya. Naniniwala siyang kahit pinagtatabuyan na siya nito ay may nararamdaman pa rin ito sa kanya. Ang kailangan niya lang gawin ay maghintay sa tamang oportunidad para alisin ang malas at demonyong nasa sinapupunan ni Alexandra sa isang pitik lang. That evil creature should be eliminated. Hindi ako papayag na dahil sa dinadala ni Alexandra ay tuluyan akong iwan ni Gareth. Bulong ng isip ni Natalie. Pinunasan niyang kanyang luha at pinanatili ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. I'll leave now, Gareth. You need your assistant here. Hindi na niya ako kailangang samahan sa labas. Naghihintay naman ng driver sa akin. Tumalikod siya at unti-unting humakbang paalis. Tinignan ni Gareth ang papalayo niyang likod. Madilim ang mga mata nito at hindi mabasang iniisip nito. Nang tuluyang mawala si Natalie, saka lamang naalala ni Christian na kailangan niyang banggitin ang nangyari kanina. Sir Gareth, naabutan ko kanina si Alexandra sa may pinto, pero kagad siyang tumakbo paalis. What? Mabilis ang pagbaling ni Gareth sa kanyang assistant. Nasaan na si Alexandra? She ran out, sir. Ani Christian. Samantalang si Alexandra ay mag-isa sa labas ng klinik at naglalakad-lakad ng walang direksyon. Nanatili siyang malapit sa klinik dahil gustuhin man niyang umalis na, hindi niya magawa. Nasa loob pa rin ang kanyang mga gamit, ang cellphone, ang pitaka at ang damit. Walang nasa matinong pag-iisip ni taxi driver ang ihatid siya sa village kung ganito ang kanyang itsura. Nang maramdaman ang pagpatak ng ulan, napatingala siya. Madilim ang kalangitan at mukhang bubuhos yun ng malakas. Ayaw niya pang bumalik pero hindi naman siya pwedeng manatili na lang dito at hintayin na matapos ang dalawa sa paglalampungan. Tama, kukunin lang niya ang kanyang mga gamit at saka aalis. Bukal sa kanyang loob na bibigyan ng panahon ng dalawa. Bumuhos ng malakas ang ulan kaya dali-dali siyang pumasok sa klinik. Nasa hallway na si Natalie nang makita si Alexandrang pumasok ng klinik. Kumunod agad ang noon niya at pinunasan ng kanyang mga luha. Kanina pa siya umiiyak sa hallway. Bigo pa rin siya at hindi kayang tanggapin ang pagtataboy ni Gareth. Kahit anong pang-aalo sa sarili nasasaktan pa rin. Iyo! Sigaw ni Natalie. Napatingin si Alexandra sa sumigaw at nakita si Natalie. Ang konting makeup sa mukha nito'y nagkalat na dahil sa pag-iyak. Ang mukha'y namumula sa galit at parang nawala ng poise ang magandang babae. Nang matapat sa kanya si Natalie, umamba itong sasampalin siya.
pero mabilis ang kanyang naging reflexes. Sa ere pa lang ay sinalubong na niya ang kamay nito. Mahigpit niyang hinawakan ang pulsuhan ni Natalie nang mahuli yon. Ano bang problema mo? Sinamaan niya ito ng tingin. You're a whore! Sigaw ni Natalie. Puno ng pagkamuhi ang mga mata ni Natalie. Hindi pa rin siya makapaniwalang matatalo siya ng isang kagaya ni Alexandra na umaasa lamang sa kanyang ganda para mang-akit ng mga lalaki. Maging si Clarice ay napakawalang silbi. Hindi nagtagumpay ang plano nitong gamitin si Mercedes para ipabugbog ang babaeng to. Ngayon ay nasa presinto pa rin si Clarice at Mercedes. Kahit anong pakiusap ni Monet Verado na ilabas ang kanyang anak, ay hindi pa rin to nagtagumpay. Kung magtatagal si Clarice sa kulungan ay baka pati siya'y madamay, pero hindi naman niya direktang inutusan si Clarice, hindi ba? Idea yun ni Clarice. Wala siyang kinalaman. Nagtagis ang bagang ni Natalie at pumiksi sa hawak ni Alexandra. Matapang ka na talaga ngayon, no? Hinagod niya ng tingin si Alexandra. Nakasuot pa ito ng hospital gown pero mukhang maayos naman. Yun nga lang halatang ilang pasa sa mukha nito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nasaktan si Gareth. And you didn't even tell us what happened last night. Gareth's injury so serious. And you're planning to hide it from us? Malamig ang tingin na ginawad ni Alexandra kay Natalie. Alam ni Tita Claudine ang nangyari. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit inilihim ni Gareth ang nangyari sa publiko. Siguradong pagpipiestahan sila ng media kung sakali. Ayaw niya rin na umabot ang balita kay Lolo Milandro. Paniguradong makakaapekto ito sa kalagayan ng matanda. Kaya mas mabuti talaga na sa klinik lang sila ni Pablo dinala. Pribadong lugar na ito at ligtas sila mula sa mga mata ng ibang tao. Nagsalubong ang kilay ni Alexandra at tinignan ng mabuting mukha ni Natalie. Nakakalimutan mo na ba, Natalie? I'm Gareth's wife. Kaya sino ka? At kaano-ano ka ni Gareth para kailangang ibalita pa sa yung nangyari sa amin? Umawang ang labi ng babae pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Natalie was speechless. Ang kapal na mukha ni Alexandra. Pinapamukha talaga sa kanya na mag-asawa sila ni Gareth at wala siyang karapatan na magtanong. Sa galit ay gusto niyang sampalin ng babae pero ikinuyom na lang niya ang kanyang mga palad. The nerve of you to say that? She glared at her. At ikaw, sino ka sa tingin mo? Asawa ka lang sa papel. Wala namang nararamdaman para sa'yo si Gareth. He's just using you to satisfy his needs. You're nothing but a toy for him to use. I feel sorry for you. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo samantalang wala ka namang pinagkaiba sa mga babaeng handang itapon ng sarili para lang paglingkuran si Gareth. Nagpupuyo sa galit si Natalie. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Alexandra. You really know those things, ha? Yung kayang itapon ng sarili para lang paglingkuran si Gareth. Hindi ba ganun ka naman? You would throw yourself to him. Ang pagkakaiba lang, mukhang hindi kanya tinanggap ngayon. Nalaki ang mga mata ni Natalie. Tama nga siya. Halata sa mga mata nitong pag-iyak. Sigurado siyang tinanggihan ito ni Gareth. O pinaalis ni Gareth. Nang makitang gulat sa mukha nito ay mas lalo niyang nakumpirma. How dare you? Natalie breathlessly said. And one more thing, Natalie. You should thank me. I was able to satisfy Gareth's need. She smiled sarcastically. Tingin ko kasi, hindi mo yung nagawa sa tanang buhay mo. Satisfaction is filling her heart. Ngayon pa na hindi makasagot si Natalie sa kanya ay pakiramdam niya na tamaan ito sa kanyang mga sinabi. Gustong-gusto niyang makita ang disgusto sa mga mata nito, lalo na't wala rin naman itong magawa para dispatchahin siya. Galit na galit si Natalie na halos mamuti ang buko sa kanyang kamay dahil sa mahigpit na pagkakakuyom. Pilit na ngumiti ang babae at tinabunan ng mapanuyang ngiti ang galit nito. And you're so proud of it, Alexandra? Nagtaas ng kilay si Natalie. Yeah, you're right. I must thank you. Dahil sa'yo, Gareth was able to preserve my purity till our wedding day. Tama ka, yun naman hindi bang intention mo sa buhay? Gareth needed you to satisfy his needs because he respected me so much na hindi niya ako gagalawin hanggat hindi pa kami kasal. Medyo natigilan si Alexandra, kumunot ang kanyang noo. Hindi na niya inisip ang panunuyan ni Natalie sa kanyang pagkatao. Ang tanging pumasok lamang sa kanyang isip ay tungkol sa hindi paggalaw ni Gareth kay Natalie. Mas lalong lumalim ang gitla sa kanyang noo. Akala niya may nangyayaring milagro sa dalawa. Ngunit galing mismo sa bibig ni Natalie na hindi ito ginagalaw ni Gareth. Wait,
Napailing siya at parang may kung anong sumipa sa kanyang dibdib. Imposible na walang mangyari kay Garrett at Natalie kahit pa sabihin na may sakit ito. Natalie is so persistent. Ramdam niyang kahit na ano gagawin ni Natalie para lang makuha si Garrett. Don't look at yourself that high, si Natalie na humakbang palapit. Garrett's only using you like a living bed toy. There's nothing to brag about. Hindi papayag si Natalie na maging talunan siya. Hindi pwedeng magpataas sa kanya si Alexandra lalo na ngayon natahasan siyang pinaalis ni Garrett. At hindi dahil dala-dala mong anak niya, hindi ibig sabihin na magagawa mo siyang manatili sa tabi mo, Alexandra. Nagbaba ng tingin si Natalie sa kanyang tiyan. Kapag malaman ni Garrett na nabuntis ka niya, nasisiguro ko ipapalaglag niya yan. He wouldn't let anything ruin our future plans. Hindi ikaw at hindi ang walang kwenta mong anak ang sisira sa amin. Parang nagpanting ang pandinig ni Alexandra. Matatanggap niya pa sigurong pang-iinsulto sa kanya nito pero hindi sa anak niyang wala namang kasalanan. Dahil ayaw niya magkaanak sa ibang babae, parang isang daang karayom tumutusok sa dibdib ni Alexandra. Yun ang kinakatakot niya. Paano kung malaman ni Garrett ang pagbubuntis niya? Baka sa pilitan siyang ipa-abort ng baby. Hindi siya papayag. Nang makitang naapektuhan si Alexandra sa kanyang mga sinabi, mas lalong lumakas ang loob ni Natalie na tuyain ito. Ramdam niya nang panalo siya sa bagay na ito. Alam niyang matatakot ng gusto si Alexandra sa kanyang mga banta. That's right, Alexandra. Hide your bastard child. Bulong niya sa sarili. Ngumiti siya ng matamis. Alam mo kung bakit hindi niya tatanggapin ng bastardo mong anak? Dahil hindi siya mahilig sa bata. He doesn't want to have children if it's from me. He wants me conceive his baby at ikaw? Hinagod niya ng tingin si Alexandra. You're a pathetic witch. Subukan mo sabihin kay Garrett ang tungkol sa dinadala mo nang malaman mong walang puwang ang bastardo mong anak dito sa mundo. Alexandra couldn't hold it anymore. Isang malakas na sampalang ginawad niya kay Natalie. Napabaling sa kabilang direksyon ng mukha nito at bakas na namimilog na mga mata. Ang gulat dahil sa ginawa niya, namanhid ang kanyang kamay pero may kakaibang kasiyahan sa kanyang dibdib. Nagtagis ang bagang ni Natalie at bumaling kaagad ng tingin sa babae. Namulang kanyang mukha at hinawakan ng kanyang bag. Sinubukan niyang ihampas kay Alexandra pero nakailag ang babae. Dumaplis sa pisngi nito ang bakal na bag dahilan para magsugat yon. Mang-aagaw! Sigaw niya. Muli sinubukan nitong hampasin si Alexandra. Pero mabilis ang naging kilos nito. Sinalubong ni Alexandra ang kamay nito at sinampal gamit ang isang kamay. Natalie's jaw drop. Isa pang sampal ang ginawad ni Alexandra dahilan para mapatras na ito. Pero hindi pa siya tapos. Galit na galit siya, tuluyan nagdilim ang kanyang paningin. Itong gusto mo, hindi ba? Gusto mo ng gulo, hindi ba? Nagtatagis ang mga ngiping saad ni Alexandra. Sumugot siya, tinawakan sa balikat ng babae. Bumaon ang kanyang kuko ng hilahin nito sa gilid. Nagpumigla si Natalie. Let me go, you! At isang sampal muli para kay Natalie. Saka bumalot ang kakaibang takot sa dibdib niya nang makitang sa pinakasulok siya dadali ni Alexandra. Hinawakan itong kanyang buhok at saka yun ang hinila para mapadali ang kanyang pagsunod. Help! Parang batang takot na sumisigaw siya. Ngunit malakas ang pagsabunot ni Alexandra sa kanya at hindi siya tinantanan ng sampal at paghila sa buhok. Let me go! Sinubukan niyang alisin ang kamay nito pero malakas si Alexandra. Kumpara sa kanya nasakitin ay wala talaga siyang laban sa babae. Witch! Witch! She shouted angrily. 2, 3 at 4 na sampal ang sunod-sunod na dumapo sa kanyang mukha bago siya itulak ni Alexandra sa gilid. Tumamang kanyang likod at nanghina siya ng gusto. Hindi na niya namalay na umiiyak na pala siya dahil sa takot. Humihingal naman ang babae habang tinitignan siya ng masama. I could even kill you with my bare hands, Natalie. But I wouldn't do it. Sa susunod na subukan mo pang insultuhin at hamakin ang anak ko. Baka mas malala pang magawa ko sa'yo. Humakbang palapit si Alexandra at kagad naman siyang umiling dahil sa takot. Kayang-kaya siya nitong saktan. Niyakap niya sarili at parang kuting na sumiksik sa pinakasulok. Humagulhul siya ng iyak at tinakpan ng humahapdi niyang mukha. Nang makita ni Alexandra ang naging reaksyon ni Natalie, parang nahimasmasan siya. Napaatras siya at saka nagmamadaling umalis. Hindi niya kailanman naisip na kayang-kaya niya maging bayolente ng ganon. Nakalimutan na niyang lahat dahil sa galit niya kanina. Ngayon ay nanginginig ng buo niyang kalamnan.
Hindi niya akalain na maaari rin pala siyang maging marahas. Malakas na sumigaw si Natalie kasabay ng pag-umpog niya ng kanyang ulo sa pader. Pinaghahampas niyang kanyang braso ng malakas at muling sinampal ang kanyang sarili. Tumayo siya. Nanginginig ang kanyang tuhod at naramdamang nahihilo siya dahil sa pagkakauntog. Halos patakbo siyang lumapit kay Alexandra at naabutan to. Hinawakan niyang braso ni Alexandra at wala sa sarili na pangiti bago humandusay sa sahig. Isang nurse ang kakalabas lang ng nurse station at saktong nakita ang paghandusay ng babae. "Ma'am!" Dali-dali itong lumapit at tinignan si Natalie. Nalaki ang mga mata nito nang makitang dumudugong noo. "RC!" Tawag ng babaeng nurse. "RC!" Lumabas mula sa nurse station ang isa pang nurse. Mabilis tong lumapit para tingnan ang nangyayari. Kumunot ang noo ni Alexandra habang tinatanaw si Natalie na chinecheck ng mga nurse. Napapikit ito at may dugong tumutulo sa noo. "Doc Pablo!" Sigaw ni RC. Alam niya sa kanyang sarili na hindi naman nauntog kanina si Natalie nang itulak niya ito. Ang likod nitong tumama sa pader. Nagtataka rin siya kung bakit mas marami ng pasa nito sa mukha at braso. Napaatras siya. Hindi niya yung kasalanan. Nang magangat siya ng tingin, nakita niya si Gareth. Lumapit ito sa dalawang nurse at tinignan kung sinong pinagkakaguluhan. Nang makita nitong si Natalie yon, dali-daling lumapit sa babae para buhatin to. "Natalie!" Tawag ni Gareth. "Sir, bawal pong hawakan ng... What happened to her? Bakit dumudugong noo niya? Why is her face swollen?" Galit na tanong nito. Binuhat ni Gareth si Natalie, hindi man lang sa kanya tumingin ang lalaki. Dali-dali nitong dinala sa operation room ng klinik ang babae. Sumunod ang dalawang nurse, ang isa'y tumakbo papunta sa opisina ni Pablo. Samantalang natulala si Alexandra habang sinusundan ng tingin ng papala yung likod ni Gareth. Kanina pa nanginginig ang kanyang kamay, kanina dahil sa matinding galit, ngayon ay sa pagkalito at takot. Alam niya nasaktan niya si Natalie ng pisikal, hindi lang isa o dalawang sampalang naigawad niya kanina sa babae. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano ko sabihin ni Natalie ang ginawa niya? Hindi niya yung maitatanggi lalo na totoong pisikal niya itong sinaktan. Pero hindi ganong kalalang ginawa niya, mas marami ng pasangay ni Natalie. May mga sugat sa braso na parang kinalmot at tumudugo pang gilid ng noo nito. Dahan-dahan siyang napaatras. Kung sasabihin ni Natalie ang ginawa niya, baka saktan din siya ni Gareth. Kung tatanungin man siya nito kung bakit niya yung ginawa, hindi niya masasabi ang totoong dahilan. Hindi niya maaaring sabihin. Malaki ang naging epekto na nangyaring pananakit ni Clarice at Mercedes kay Alexandra. Nagkaroon siya ng acute stress response. Ang kanyang katawan ay otomatikong may physiological response sa mga potensyal na banta o stressors. Ang fight or flight mode ay malakas sa kanyang sistema. Dahilan kung bakit kanina, kaysa takbuhan si Natalie, nilabanan niya yon. Ngayon, tila gusto niyang tumakbo at huwag na muna magpakita kay Gareth. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso na parang mahihimatay na siya. Hindi na niya naisip ang kanyang itsura. Dali-dali siyang tumakbo paalis ng klinik na parang hinahabol ng masasamang tao. Takot na takot siya. Pakiramdam niya ay nararamdaman na naman niyang matinding banta sa kanyang buhay at sa batang nasa sinapupunan niya. Isang malakas na businang narinig niya. Nang lingunin niya yon, isang puting sasakyan ang tumatakbo patungo sa kanyang direksyon. Nanigas ang kanyang katawan, hindi na alam ng kanyang isip ang gagawin. Bago niya pa maramdaman ang pagbundol ng sasakyan sa kanya, tuluyan siyang binawian ng lakas at tumandusay siya sa malamig na semento. Her brain and body shut down. "Alexandra!" Lumabas ang driver ng sasakyan. Mabilis na lumapit si Marcos sa kanya at nang makitang putlang-putla siya, binuhat siya nito at pinasok sa sasakyan. "Alexandra!" Tawag muli ng lalaki, ngunit walang naging tugon. Shit, not again. Mahigpit ang kanyang kapit ni Marcos sa steering wheel habang pinapabilis ang takbo ng sasakyan. Ang pamilyar na kaba ay namumuno sa kanyang dibdib. Nangyari na ito noong nakaraan. Ang pagkakaiba lang, hindi ngayon dinudugo si Alexandra. Nang makarating sa isang pribadong ospital, ibinaba niya si Alexandra. Tinulungan siya ng mga nurse na ihiga ang babae sa gurney, saka ito sinugod sa emergency room. "Saan galing ang pasyente?" Tanong ng babaeng nurse na makitang naka-hospital gown pa ito. Napailing si Marcos. Hindi niya alam kung saan galing si Alexandra. Dahil sa malakas niyang pagbusina kanina, lumingon sa kanyang direksyon ng babae, sa kanya palang namukaan si Alexandra.
Para itong takot na tumatakbo sa gilid ng daan at bigla na lang tumawid habang dumadaan ng mga sasakyan. Shit! Muntik na niya itong masagasaan kung hindi lamang siya nakapagpreno agad. The baby, he said. She's pregnant. You have to check the baby too. Aniya. Dito lang kayo sir. Bawal pong pumasok sa emergency room. Pinigilan na siya ng isang nurse na makapasok ang gurney sa emergency room. Huminga siya ng malalim habang sinisilip ang emergency room. Naroon ang doktor at tinitingnan ng babae. Nag-vibrate ang cellphone sa kanyang pantalon. Tinanggap niyang tawag. Where are you, Mark? Magsisimula ng meeting. Napapikit siya saglit at hinilot ang sentido. Sumasakit ang kanyang ulo. Isang importanteng investor ang kikitain niya ngayon. There's an emergency, Rico. Ikaw na munang humarap sa mga tao. What the heck, Marcus? Nagulat na lalaki sa kabilang linya. Nasaan ka ba? Sinabi mo kanina na nasasakyan ka na, hindi ba? Anong nangyari? Si Marcus, narinig niyang boses ng kanyang daddy sa kabilang linya. Nagtagis ang kanyang bagang. This is important, Rico. Just tell dad that I couldn't meet the investors. Do it for me. Babawi na lang ako pagbalik ko mamaya. Saka niya binabaan ng tawag ang pinsan. Binaling niya muli ang tingin sa pinto ng emergency room at sinilip si Alexandra sa loob. Hindi na niya ito makita dahil nagkukumpulan ng mga doktor at nurse. Nakita niya lang na may machine na ipinatong sa tiyan nito. Maybe they're checking the baby, sir. Lumapit ang isang babaeng nurse. Kukunin po namin ang mga impormasyong kailangan para kay Mrs., sabi nito. Kababalik niya pa lang ng tingin kay Alexandra nang mabilis siyang lumingon muli sa nurse. Kumunot ang kanyang noo pero napakurap din. Ha? Kailangan po kasi sa system ng information ng Mrs. niyo. Baka po makonfine saglit ng pasyente. Sabi nito. He straightened his back. Magsasalita na dapat siya na hindi niya asawa si Alexandra pero nagsimula na itong magtanong. Ano pong full name ng pasyente? Umawang ang kanyang bibig. Saglit siyang natigilan pero nang makabawi ay isa-isang sinagot ang mga tanong nito. Married naman po sir? Tanong nito. He paused again. Alexandra's married. Maraan siyang tumango. Hindi naman na siguro kailangan sabihin kung kanino to nagpakasal. Ano pong pangalan niyo sir? Tanong nito. Marcos Hidalgo. Sagot niya. Sinulat yun ng nurse at saka kumunot ang noo. Halatang pagtataka sa mukha nito. Sa isip ng babae, bakit Gonzaga pa rin ang gamit na apelido ng pasyente kung kasal naman na sa isang Hidalgo? Ngunit hindi na yon isinatinig ng nurse. Maupo muna kayo sir, mamaya-maya lang lalabas na si Doc. Tumango si Marcus.